be my madam forever. Book 4, ang bagong kabanata. O mga anak, ano, ready na ba kayo? Ready na po kami, ma. I'm ready. Oh my God, ng aking bunso si ma. Darlene, ready na ba kayo? Ready na ako, mother. Tara, let's go. Anak. Ma. Oh, ba't parang malungkot ka? Kailangan mo magpalakas, ha? Para makapagsimula tayo ng plano, paano tayo maghihiganti sa mga kaparas. Kaya ayusin mo yung sarili mo at dapat magpagaling ka at maging mas malakas ka para sa gayon makalaban natin yung ating mga kalaban. Ha? Kailangan maintindihan ng ating mga kalaban na hindi tayo babasta babanggain dahil iba tayo mabanggain. Kaya naman Agatha, maghanda ka sa gera na gagawin natin sa kanila. Dahil hindi nila alam ano kaya kong gawin at ang mga koneksyon na nalalaman ko. Kaya humanda sila dahil iba ang makakalaban nila. Kumalma muna kayo, ma. Kailangan ko muna magpahinga. Kailangan ko magpalakas. Kapag maging malakas na ako, saka natin gawin itong plano na to. Pero hayaan mo muna natin sila magpakasaya sa mga kasayahan nila. Dahil darating din ang araw na ang gerang hinihintay nila makakamit na nila. Humanda sila. Ate! Lucy, maghanda ka na, okay? Dahil unang araw nyo sa school, kailangan nyo magpakabait mga anak, ha? Kayong lahat, kailangan ninyong maging honor sa klase nyo. Dahil pag maging honor kayo, merong regalo si Mami Selena sa inyo. Maraming salamat, ma'am. Siyempre, anak, mahal na mahal ko kayo. Dahil pagdating ng papa nyo mamaya, ay, meron tayong special na celebration at may sasabihin kami ng papa mo sa inyo. Mamaya abangan nyo yan. Sige na, pumasok na kayo mga anak. Lucy, parang malungkot ka. Ay, hindi naman ako malungkot, ate. Parang masama ang pakiramdam ko. Saan pa? Kaya mo bang pumasok? Kailangan ko pumasok. Meron kaming exam. Hindi pa pwede. Hindi ako makapag-take ng exam. Pero masama ka mong pakiramdam mo, di ba? Pag hindi mo kaya, huwag mo pilitin, Lucy. Baka may nangyari sa'yo. Ate, okay lang ako. Kung mag-alala sa akin. Sure ka ba talaga na okay ka? Ha, Lucy? Sa mukha mo pala, parang hindi ka okay. Okay lang ako, ate. Huwag ka mag-alala sa akin. Nag-aalala ako sa'yo dahil kapatid kita. Sino bang hindi mag-aalala dahil magkapatid tayo? Kailangan kitang alalahanin. Gusto mo, sabihin ko na si na mama, sabihin ko teacher mo na hindi ko muna papapasukin dahil may sakit ka? Ate, okay lang ako. Sure ka, ha? Basta pag may nararamdaman ka na masakit o masamang pakiramdam mo, tumawag ka lang sa akin, ha? Papunta agad ako sa classroom niyo. Maraming salamat, ate. Siyempre, ikaw pa. Maraming salamat. Sige na. Salamat, te, ha? Ano naman ang problema mo?
Ba't parang na naman yung mukha mo laging nakabusangot? Ang pangit tignan pag lagi ka nakabusangot. Ano man problema mo, Kiray? May problema ka din ba katulad ni Ate Lucy? Si Lucy may problema? Masama daw pakiramdam niya eh. Ano naman problema mo? Baksak ako sa exam, ha? Oh my gosh. Hindi kasi ako nakapag-review kagabi. Kasi maaga ako nakatulog. Kaya wala akong naisagot sa puro mali mga sagot ko kanina. Oh my God. Paano yung magmalaman ni mama to? Ano mangyayari? Roxy, pangako mo sa akin na wag mo sasabihin kay na mami na bumaksak ako sa subject ko. Please. Please. Talaga ba? Kiray, gusto mong magsinungaling yung kapatid mo kay mami? Ate Magdalene? Talaga ba? Gusto mo yan? Ate Magdalene, wait lang. Ha? Narinig ko yung usapan ninyo eh. Gusto mo magsinungaling si Roxy dahil pagsaka sa exam mo. Pwede mo naman sabihin kay na mami na baksak sa exam mo, di ba? Ba't mo kailangan mo magsinungaling? Di ba ang ayaw sa lahat ng mini-mami na yung nagsisinungaling? Ano ka ba? Kiray. Ate, huwag mo naman pagalitan si Kiray. Hindi ko kita pinapagalitan, Kiray. Pinagsasabihan lang kita. Sige na ate, may mali na ako, may pagkakamali na ako. Gusto ko na, hindi kasi ako nakapag-aral kagabi, kaya nabaksak ko yung exam. Ano bang exam yung nabaksak mo? Para maturuan kita, para sa susunod mo exam, ma-perfect mo na. Mathematics. Sige, tuturuan kita. Hindi ko to sasabihin kay mami. Pero kailangan mo, sa susunod na exam, kailangan mo nang ma-perfecto. Tuturuan kita, ako ang magiging tutor mo. Pag uwi natin sa bahay, hindi ka magsi-cellphone. Hindi ka gamit ang cellphone. Diretso tayo sa kwarto mo at diretso tayo mag-aral. Okay? Naiintindihan mo ba yon? Kiray? Oo, ate. Sige na, pumasok kayo sa classroom nyo. Oh, ayan. Turuan mo pa ako magsinungaling. Narinig tuloy ni Ate Magdalene. Oh, hindi na daw sasabihin ni Ate Magdalene kay Mami. Nakaligtas ka. Pero, kailangan mo nang magsipag mag-aral kasi, Kiray. Hindi yung puro ganyan ka na lang. Yung umaasa ka na lang sa amin ng umaasa. Ang sakit mo naman magsalita. Masakit na kung masakit na kami magsalita. Pero alam naman natin sa sarili natin yung tunay, di ba? Sana maintindihan mo yung Roxy. Sana maintindihan mo yung Kiray na lahat tayo may ginagawang mali. Pero kailangan natin maintindihan kung ano yung mali na ginagawa natin, di ba? Intindihin mo yon. O sige na. Pumasok ka na sa classroom mo. Pagkatapos ng klase nyo, magkikita tayong magkakapatid sa kantin. Okay? Kailangan makumpleto tayo 10 bago tayo umuwi sa bahay. Okay? Sige ate. Sige na. O sige na. Ate Amanda, ba't parang malungkot ka? Di ba dapat masaya ka dahil birthday ni Kuya Reynaldo? Yung asawa mo, si Reynaldo? Oo, dapat nga masaya ko pero parang malungkot, parang may problema na naman na darating sa pamilya natin.
nararamdaman ko mayroong isang malaking problema ang ikakaharap natin. Sa sobrang daming dumaan ng problema sa pamilya natin, Selena, kahit kailan ba sumuko tayo sa problema na yun? Di ba hindi tayo sumusuko? Dapat intindihin mo yung sitwasyon ng pamilya natin. Malaki ang pamilya natin dahil marami akong pamangkin sa'yo. 10 ang pamangkin ko sa'yo at 10 yung anak ninyo ni Reynaldo. Pero yung 10 na yung pinilihin nyo na magaganda at magaganda ang kalooban. Sana maintindihan mo na mabuti kang tao. Wala kang ginagawang masama. Intindihin mo kung ano yung nararamdaman mo at yung pinaka best na magagawa mo pa. Salamat ha. At salamat Ate Amanda ha. Walang anuman. Okay, tara na at maghanda tayo ng mga pagkain. Kailangan natin maghanda dahil birthday ng iyong asawa.